CMN Bacolod. Radyo Totoo, 11:43. Ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Mga balita nga natipon halin sa mga parokya pagkapilya niya sang Diocese sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal, kag pangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita. Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang Diocese sang Bacolod. DYAF CMN Bacolod. 11:43. Radyo Totoo. Ang kusog sang kamatuoran. Pagkaron, yari ang inyong mga tagbalita. Maayong hapon, Diocese sang Bacolod. Maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati. Ining Adsum Balita Afternoon Edition. Ini si Julie Gonzalez. Oktubre 5, Lunes nga adlaw, kagyari na mga balita nga nagapanguna para sa sini nga hapon. Adsum Balita. Ginhinyo nga moratorium sa pagpapauli sa mga locally stranded individual o kon LSI sa probinsya sang Negros Occidental, aprobado na sang Regional Interagency Task Force para sa COVID-19. Adsum Balita. Samtang Regional Hospital temporaryo nga ipaiway ang mga emergency services sumugod sa buwas nga adlaw para sa pagpanilo kag disinfection. Adsum Balita. Kaga para sa Balita National, DepEd opisyal na nga gindeklarar ang pagbukas sang school year 2020-2021. Adsum Balita. Kag para sa itong COVID-19 update, kaso sa coronavirus sa bilog nga kalibutan naglambot na sa masobra 35.02 million. Adsum Balita. Kag para naman sa aton nga Vatican Youth Human Fraternity Committee, pag-imbitaron ang mga pamatan-on para sa pagpatuman sa pananawa ni Pope Francis para sa bagong encyclical nga Fratelli Tutti. Adsum Balita. Kagkadto kita sa mga detalye sang aton nga mga balita. Regional Hospital temporaryo nga ipaiway ang mga emergency services sumugod sa buwas para sa pagpanilo kag disinfection. Suspendido anay ang mga emergency services sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod sang duha ka adlaw sumugod sa buwas Oktubre 6. Sa isa ka abiso ginpahayag sang Medical Chief sang ospital, Dr. Julius Drilon, nga temporaryo nila nga untato ng mga emergency services sa ospital sumugod sa alas 6 sang aga sang Oktubre 6 sa tubtob alas 6 sang aga sang Oktubre 8 para sa pagpanilo kag disinfection sang ilang emergency room. Pagkakayuhon naman ang mga pasilidad sa emergency area, kalakip ang mga electrical, mechanical kag air conditioning units. Samtang padayo naman nga magabato ng ospital sa mga extreme emergency cases. Adsum Balita. Kaga ginhinyo nga moratorium sa pagpapauli sa mga locally stranded individual o kon LSI sa Negros Occidental, aprobado na sang Regional Interagency Task Force. Ginpirmahan na sang pamuno sang Regional Interagency Task Force sa Western Visayas para sa COVID-19, Juan Jovian Ingeniero, sa SUFOR ang Resolution number 43/2020 nga nagaprobar sang moratorium sa pagpapauli sa mga locally stranded individual o kon LSI sa probinsya sang Negros Occidental humalin sa Oktubre 3 tubtob Oktubre 9. Una nga naghingyo sa Regional IATF si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa pagpauntat sang pagpauli sa mga LSI sa probinsya. Iniagod nga tagaan sang tion ang mga quarantine facility sa probinsya nga maghalog kag matatapan ang mga una na nga nag-inabot nga naka-quarantine. Adsum Balita.
oras sa kahanginan, alas 2:41 na, kag ini nga mabalita ginadulong sa inyo sang Bear Brand Powdered Milk Drink. Kag DepEd opisyal lang gindeklarar ang pagbukas sang school year 2020-2021. Inakiba pa nato mga balita sa pagbalik sang Adsum Balita Afternoon Edition matapos ining mga pahanumdog. Adsum Balita. Panginbulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod Partners. NIG Marketing, Ms. Ria Divilla Montelibano, Friends of Padre Pio Airport Subdivision, Mr. Antonio Cian, Reverend Father Angelo Ansula, Attorney Henrietta Vinco and family, RTN General Services, Mayor Jose Nadi Arceo, Municipality of Hinigaran. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Gardenia Centre, Mrs. Maria Luisa Tan, Monsignor Joy Himera, Miss Nelly Hitchanova and family, Reverend Father Edwin Cadena, Right Side Services, Triple G, ATC Lending Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Arturo M. Canillas. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mayor Neil Lezares, Thelma and Anna Marie Palermo and family, Bacolod City Water District, Attorney Hermilo Pauyon, Teresita Uy, Reverend Father Roel Hundos, Congregation of Augustinian Missionaries of the Philippines, Bishop Emeritus Vicente M. Navarra, Doctor of Divinity. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Asian Alcohol Corporation, Mr. Michael and Mrs. Jovi Amodente Sergeant and family, Gerald and Jem, Mr. Nelson and Mrs. Susan Iscamilla and family, San Diego de Alcala Parish, Silay City, University of Negros Occidental, Recoletos, Mr. Dennis and Mrs. Jazelda Madrigal, Empress Quality Printing Philippines Incorporated, Talisay City. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Legion of Mary, Nuestra Señora de Fatima, Cathedral Chapter, Kirk Simon Gimbal and Kyla Marie Gimbal, Reverend Father Luan Torrefranca and Our Lady of Lourdes Parish, ZFA Credit Corporation, Little Children of the Divine Will, Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Pontevedra, Marivic Montilla, Miss Genevieve Gonzalez. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Wilma Gonzalez, Mrs. Josephine Nagagor, Mrs. Bernadette Kalimpong, Architect Paul Celo and family, Mrs. Elizabeth Tulbo, Miss Anna Villarias, Mr. and Mrs. Benjamin and Veronica Macasa, Mrs. Heidi Alunan and family.
Sa pagtuman sang DYAF, CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mr. Jaime Deriada, Red Mahogany Lumber, Barangay Singkang Airport. Maria Rosario Sola, Myrna Dezabelle, Mergy Henobis and family. Evelyn Totenko. Little Children of the Divine Will, Sumag Sanacol Group. Little Children of the Divine Will, Redemptorist Sanacol Group. Sa pagtuman sang DYAF, CMN Bacolod, 1143 kHz, sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Jenny Icasas, Dr. Jovi Vergara and family, Mrs. Nenang Farales, Mrs. Suzette Santander and family, Grace Garingalao and family, David Panlilo, Grace and Ramon Peñalosa, Miss Margie Kalumba. Sa pagtuman sang DYAF, CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mr. William and Anna C., Santa Helena Quasi Parish, Barangay Patikwi, Hinigaran. Reverend Father Brethen Rai Gamala, Miss Euphemia Cabarles and family. Reverend Father Samuel John Tanyoso, Reverend Father Elmer Punyado, and Our Lady of Lourdes Parish, Pulupandan. Rialina F. Castaneda, Rosario B. Cantilla. DYAF, CMN Bacolod, Radyo Totoo, 1143, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Balik kita diri sa aton balitaan, Adsum Balita Afternoon Edition. Ini ninyo alaga Julie Gonzalez, kag padayon kita sa aton iban pa nga mga balita. DepEd opisyal na nga gindeklarar ang pagbukas ng school year 2020-2021. Opisyal na nga ginapahayag ni Education Secretary Leonor Briones ang pagbukas ng klase sa sininga adlaw sa Oktubre 5. Ini ang pagsugod man sa school year 2020-2021. Sunod sa pahayag ni Briones nga sa pagsugod sang klase para sa sininga school year, nadaog na ang upang COVID-19 paagi sa blended learning system nga ginapatuman sa tion sa
sang pandemya. Suno pa kay Briones nga hindi pagtugutan sang pungsod nga gubon sang COVID-19 ang edukasyon kag buwas damlag sa mga kabataan. Una na gipahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sang face-to-face nga mga klase samtang wala pa sang bakuna batok sa coronavirus. Ang school year ang nagsugod na kuntani sang Agosto apang ginidugini sa Oktubre sa paghatag sang tinion sa Departamento sang Edukasyon sa paghanda plus para sa blended learning. Ginagda naman ni Education na Undersecretary Jess Mateo ang mga ginikanan sa pagpa-enroll na sa ilang mga kabataan para sa sininga school year. Pangod nga suno sa iya nga may 3 pa ka milyon nga mga estudyante ang wala nakapa-enroll sa sininga school year sa mga eskwelahan. Adsum Balita. Kagkadto naman kita sa mga COVID-19 update. Kaso sa coronavirus sa bilog nga kalibutan naglambot na sa 35.02 million. Masobra na sa 35.02 million katao sa bilog nga kalibutan ang nalatnan sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19. Inisunod sa tali sang Reuters. Samtang 1,033,837 naman ka mga tao ang nagtaliwan bangod sang impeksyon. Humalin sa nagsugod ini sa China sang nagligad nga tuig. Ang US gihapon na nagapanguna sa masobra sa 7.40 million ka mga kaso kag masobra sa 209,400 ka mga tawo nagtaliwan. Sunod ang pungsod nga India sa diin mayara sang 6.54 million ka mga kaso sang COVID-19 kag masobra sa 101,700 ka mga nagtaliwan. Pangatlo ang pungsod Brazil sa 4.90 ka million ka mga kaso sang COVID-19 kag 145,987 ka mga nagtaliwan. Sa karon ang Pilipinas ang nakarecord na sang 322,497 ka mga kaso sang COVID-19 kag 5,776 ka mga nagtaliwan sandig sa datos sang Department of Health sang Oktubre 4. Adsum Balita. Kagkadto naman kita sa mga balita gikan sa pangkalibutanon nga simbahan. Ini ang Adsum Vatican News. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Human Fraternity Committee pagaimbitaron ang mga pamatanon ini para sa pagpatuman sang pananawan ni Santo Papa Francisco para sa iyang bag-o nga encyclical letter ang Fratelli Tutti. Sa Vatican presentation ni Santo Papa Francisco sa iyang ikatatlo nga encyclical letter nga gintiguluhan na Fratelli Tutti, ginatagan sa igtalupangod ang dako nga papel sang Higher Committee on Human Fraternity kagang iya sini nga mga plano sa pagpalapnag sang dokumento. Isa sa mga inisyatibo sang committee ang pagpatigayon sang isa ka forum sa may isa ka gatos nga mga pamatanon nga nagikan sa nagkalaylay nga pungsod sa bilog nga kalibutan tuhoy sa dokumento. Sa encyclical nga ginpagwa sang Oktubre 4 sang kagapon nga adlaw, naghingyo ang Santo Papa sa pagpasanyog kag pagpaambit sang kayuhan kag maayong balita paagi sa pagdialogo. Ini sa pagpanibag-o sang sosyedad paagi sa pagpalapnag kag pagpaambit sang pagigugma sang labaw kaysa personal nga interes. Ang Fratelli Tutti ang amo nga panamyaw sa sulat ang nagahisayuran sa all brothers o kon sa tanan ko nga mga kauturan sa lingwahe nga Italiano. Ini ang ginkuha man sa sinulatan ni Saint Francis of Assisi o kon ni San Francisco de Assis. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Kagamuyad
Kadto mga balita nga amo na tipon para sa sininga hapon sa adlaw sang Oktubre 5, Lunes. Kag bago kita magtakop, kita gid nagapanginbolahan sa tanan naton nga mga manunudlo. Happy Teachers Day sa tanan naton nga mga manunudlo sa bilog nga kalibutan. Kag syempre sa iniman dungan sa pagsaulog sang opening sang aton nga school year 2020-2021. Kag pila lamang ka mga pahibalo tuhoy sa publiko, no? Ato mayara sang power interruption nga mahanabo sa Oktubre 7. Ina sa pahibalo sa aton nga Central Negros Electric Cooperative, ina nga apektado nga mga lugar among ang sa Villa Soledad Subdivision na Barangay Estefania sa Purok Mayang, Purok Pedring, Purok Araw, Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Inamahanabo sa Oktubre 7 alas 8 sang aga, tubtob alas 11 sang aga. Agdason sa Oktubre 10 mayara man sang power interruption, inamahanabo sa Sabado, no? Kaga mga apektado nga lugar amo ang sa bilog nga area sang Barangay Bakong ag portion sang Barangay Maaw, kalakip na ang Pandan 1, Pandan 2 kag 3. Ang power interruption sa Oktubre 10 ang mahanabo sa alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Kag aton gid ginapasalamatan ang tanan naton nga mga media partners nga padayon nga nagabuylog sa aton sa tanan naton nga programa diri sa opisyal nga waragwagan sang Diocese sang Bacolod, ang DYAF-CMN Bacolod 1143 kHz Radyo Totoo. Kag aton gid ginapasalamatan si Ritzy Pardan, si Hasmin Gamboa kag ang iya nga panimalay, si Mrs. Jo Escamilla kag ang iya nga panimalay, ang Rolling Hills Memorial Chapels Incorporated, Conchita Buaron kag sa iya panimalay, Lorena Duran, Reverend Father Anisito Buenafe Jr. and Our Lady of Guadalupe Parish dira sa may Valladolid. Good afternoon sa inyo tanan. Kag kay Mr. Jess Vargas, Apostleship of Prayer San Sebastian Parish, kag Mr. Modesto and Mrs. Verovina sa Onoy, kag sa tanan naton nga mga media partners, good afternoon kag madamo nga salamat sa inyo nga suporta. 3 minutos bago ang tak ng alas 3 kag magasunod na ang aton nga Divine Mercy Chaplet kag aton nga Santos nga Rosario. Madamo salamat sa tanan naton nga tagpalamati, buwas naman nga adlaw sa padayon nga pagdulong sa inyo sang mga impormasyon kag mga balita diri lamang sa DYAF-CMN Bacolod 1143 kHz sa inyo mga radyo. Ining inyo alaga Julie Gonzales, serbisyo masaligan, Dios ang aton dalangpan. Ini ang Adsum Balita. Adsum Balita.